Alright guys, sa mapagpalang araw, sa gitna ng manilibay ay may palutang-lutang na balsa nagsilbing tirahan ng ilang nating kababayan ang marami sa kanila dekada ng nakatira dito. Iba't ibang pagsubok ang dinanas na habang sa dagat. May mga nakataong nawasak na ang bahay ng balsa dahil sa lakas ng hangin at alon at dala ng bagyo. At sa kabila nito, dahil na nang nanatili ang balsa sa dagat, na rin sila naghahanap buhay tulad ng pagsisid at panguha ng mga tahong o mga iba pang kalakal. Alright, panoorin po natin yan, and not further ado, let's do watch. Sa Manila Bay, may mga balsang palutang-lutang. Pero hindi ito pangkaraniwan dahil ang mga balsang ito nagsisilbing tirahan ng ilan na kababayan. Lagi pong laban sa alon, sa hangin. Kasi pwede kami sirain, buwagin yung pamilya namin dahil lang sa hangin, alon. Yun po, lagi namin binabantayan. Kung isipin mo nakakatakot talaga kasi nasa ilalim po kayo. Takot talaga kayo. Paggamit po ng compressor, kasi po yung may hangin po yun eh. Hangin na lumalabas doon, higupin nyo po yun para makaingat po kayo, makatagal po kayo ng dagat. Inisip na lang namin ng makakuha ng taong mga benta, mga kahit sa buong araw. A 106-year-old Chinese medicine doctor. Narito kami ngayon sa Parañaque kung saan babiyahe kami ng ilang minuto mula dito sa Pantalan papunta doon sa mga balsa kung saan nakatira ang mga kababayan natin. Ayos yung panahon ngayon, hindi katulad ng mga nakaraang araw, kaya maliwalas po yung pagbiyahe namin papunta doon sa mga bansa. Ayan, nandito na tayo. Nandito na yung mga bahay nilang palsa. Kabilang sa mga nakatira rito ay ang pamilya ni Mang Crispin. Gano'n na po kayo katagal dito? Wala po ma'am, mga 10 years na po. Kamusta po ang buhay dito? Ay, mahirap po ma'am ang buhay dito, mas Opo. layong ganyan po masamang panahon. Bale na ikwento po sa amin kanina ni Tatay Crispin na nabuo niya po itong balsang ito sa pamamagitan ng pagkuha ng mga kawayan or ng mga kagamitan dito lang po sa dagat. Dahil walang supply ng kuryente dito, nabanggit ni Tatay Crispin na bumili sila ng maliliit na solar panels para yun ang magsilbing ilaw nila dito sa gabi. Nung nakaraang bagyo, nasira po ba yung bahay niyo? Nahati po yan, malaki po yan Nahati eh. po? Actually po, wala po ako nung dito eh. Nasaan po Naghanap kayo? buhay po ako. Nabiyak po yan.
Yung mga anak ko nagiiyakan, ako hindi ako marunong lumangoy. Buntis pa ako nun, sabi ko, ang sinasabi nila, sabi ko, ano ba huwag kayo umiyak? Sabi niya, hindi kami umiyak dahil baka malunod kami, umiyak kami kasi yung mga gamit ng papa namin na nagdadapot namin dyan yung inipon namin para lang panglambat ng papa namin, yun ang iniisip nila, hindi nila iniisip na malunod kasi marunong sila lumangoy. Ako tuloy ako nang iyak kasi hindi ako marunong lumangoy. Opo. Dilubyo na yun, buti kami kapitbahay kami tumulong sa amin. Opo. Lagi pong laban. Opo. Sa alon, sa hangin. Kasi pwede kaming sirain, buwagin yung pamilya namin Opo. dahil lang sa malakas na hangin, Opo. alon. Yun po, lagi namin binabantayan. Opo. Umani po kami ng taong. Paano po kayo sumisisid? Kasi balita ko po gumagamit po kayo ng hose. Tapos yun po yung kinakabit niyo po dun sa compressor. Mahirap po yun, ma'am, kasi pag sisisid ka, magpapandar ka pa po ng makina, kagaya ng makina. Opo. Meron po yung hose. Nadugtugin doon sa may compressor. Doon po kumuha ng hangin. Para ilagay sa bibig, Opo. para makahinga. Tapos magsusot ako ng salamin, sisid ka. Yun po, makakahinga anak mo nun habang maandar ng makina. Huwag lang pong mamamatay. Pag malalim, patay rin po kayo. Kung isipin mo nakakatakot talaga kasi nasa ilalim po kayo. Nakatakot talaga kayo. Paggamit po ng kompresor, nus. Kasi po yung may hangin po yun eh. Hangin na lumalabas doon, higupin nyo po yun para makainga po kayo, makatagal po kayo ng dagat. Di ba delikado yun? Delikado po sa hindi po marunong talaga. Pag marunong na po kayo, hindi po ba, matagal na po sa ilalim. Kahit pa po, 3 oras sa ilalim. Basta po malakas lang yung hose, 5 oras, nakatagal po, matagal po. Makagaya namin na trabaho namin to, hindi na po kami natatakot. Ang isip lang namin ng makuha ng taong mga benta, makakain sa buong araw. Pero ng gastos. Pag nasa ilalim, kuya, ano yung iniisip mo? May marami kang isipin sa ilalim. Saan, matakot ka alam mo, may malaking isda. Isda na sa tabi mo. Pero hindi mo isipin nyo kasi ang ilang biro na isipin mo, kukuhain mo yung taong eh. Taong ang kukuhain mo sa ilalim. Mga 8 kilo to, kung sa 4 kilo lang, ang taong na to. Ganito, himay pa to eh. Pero yun. Di wali-wali pa to eh. So as I was saying, ever since I switched to At po talaga pag tatay po kayo, gagawin niyo po para mabuhay ang inyong pamilya. Kahit ano po yan ang harang dyan. Kaya namin tibagin yan para lang mabakain yung mga anak. Ang kinikita po, kunti lang naman. Hindi mo bumili sa pare-pare. Pag marami kayong inangi, gaya ng ganito, kunti lang.
Kunti lang yan. Pag maraming inanalis pa po yung bangka nyo, bibenta kayo ng 15,000. 100 lang naman po sa amin dun. Yung mga busero, 40% lang. Usually po, magkano na uwi dito? Oo, yung mga pinamalas na 500, 700. Maliit lang talaga. Yes. Sarap naman ito. Sikain natin Yun. May time po ba na hindi po kayo Ano nakakakain? ma'am, sa isang araw ma'am, isang beses na kami kumakain. Opo. Normal na po yun para sa amin. Sanay na kami. Mas maganda po kung nakakain kami 3 beses isang araw. Ito yung hanap buhay po ng asawa ko, bihira. Lalo ngayon, ilang taong bihira. Eh ngayon na tagpuan sa bulungan din, diskarte ko siya. Ganito lang naman pong buhay. Maano lang po makakain lang kami 3 beses kahit. Tsaka lagi namin iisip talaga, di baling wala kaming ulam basta magbibis kami. Sa balsang ito na rin, isinilang ang kanilang bunsong anak. Yung tinawag ng asawa ko yung kilala niyang yung kamadrona, ang tagal, syempre hindi man pwede matagalan. Opo. So pinutol niya yung pusod, yung pagputol pa ng pusod, yung gunting pa na ginamit, ang pakapurol pa, pero kasi iba na yung kulay niya, pero okay na po siya ngayon. Nasabi po sa akin ng mister niyo po na hindi nga raw po nakakapag-aral sa eskwelahan yung mga bata at kayo lang daw po yung nagtuturo. Hindi po ba sinasabi sa inyo ng mga anak Gusto nila. gusto ko? Oo, yun, lalo itong isa. Ito. Yung matigas ang ulo mo. Opo. Gusto po raw niya mag-school. Ano po sinasabi? Kasi dapat dapat nag-school na ako eh. Ano pong pangarap niyo po para sa mga anak niyo? Simple lang. Kung sa akin lang magkaroon ng kahit maliit lang na barong-barong na hindi ka mangungupahan, alam mo po yun. Opo. Pero syempre, mangangarap ka ba, kung hindi ka Totoo hindi ka magpupursige, paano ka magkakaroon kung puro pangarap lang ang sinasabi mo, di ba? Ano pong mga pangarap niyo po para sa inyong pamilya at sa inyong mga anak? Marami po ma'am, kung pangarap lang. Kaso, wala namang kakayanan ma'am na matupad. Pero siyempre po, pangarap ng isang tatay sa mga anak, yung mapaganda yung buhay. Kahit hindi lang kagaya nito. Sabay, pangarap lang, wala naman posible. Napakahirap po ng kalagayan nila dito. Lalo na wala silang kuryente, wala silang malinis na tubig na pang-inom. Ang dami pa rin po niyang pinagdadaanan, ang dami po niyang pagsubok. Ang hirap po ng buhay. Diba, minsan, kung may problema ka, parang walang-wala. Pag nakikita mo yung nangyayari sa kanila. Tapos sa kanila po, masaya pa rin sila. Parang okay pa rin sila. Lahat po, kaya nilang gawin para sa mga anak nila. Katulad po ni tatay, araw-araw nagtatrabaho po siya para mapakain siya sa mga anak niya. Ang dami ko na pong napuntahan na lugar para po sa Liam. Pero napaka-special po dito sa akin kasi sorry, ang bigat po eh. So, iisa-isahin na po namin ang mga bahay po dito. At bibigyan po natin sila ng lingap. Hopefully, makatulong po yun sa kanila. Ready ka? Opo, naghanap po kami. Gandang araw po. Dati po. Welcome po. Sana po makatulong sa inyo.
So ngayon po ay meron po tayong sorpresa para po sa pamilya ni Tatay Crispin at ni Nanay Ashley. So meron po tayo, nakikita niyo po, meron po tayong mga delata, yung mga kailangan po nila sa araw-araw. Meron din po tayong gamit pang baby, katulad po ng mga bote, at syempre, gatas po ni baby dahil ilang buwan pa lang po siya. Meron din po tayong diaper, at higit sa lahat, ang pinaka-importante po, meron po tayong bigas. Ayan, Tay! Surpresa po namin ito para sa inyo mula po sa Lingap sa Mamamayan. Ay, masabi po, maraming po salamat. Sa lahat po ng nagbigay ang tulong sa amin. Maraming pong tulong po yan binibigyan niyo po. Ay, maraming salamat po. Importante po na makatulong po tayo sa kahit anong paraan. Kasi yung kahit ganitong bagay, simpleng bagay, ang laking bagay na po sa kanila. Very thankful po kami na naging instrumento po ang Lingap sa Mamamayan para po makatulong sa kanila. Alright guys, ayan, napanood po natin ang Lingap Stories, Buhay sa Balsa. Alright, maraming salamat and peace out.